Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Good morning, church family. What a joy na magkakasama tayong lahat ngayon. Psalm 95 verse 6 says, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Naway magsama-sama tayo ngayon para sambahin ang ating Panginoon. And let us bow our hearts in worship to Him. We recognize He is the Lord, He is our Maker, He is our Savior. We are here because of our God. Kaya ilayo muna natin ang mga distractions. Buksan natin ang ating mga puso at sabay-sabay tayong sumamba sa Kanya. Join me in preparing our hearts in prayer as we enter this time of worship. Our Lord God, we come before you today to praise you. You created the heavens and the earth. You created all the trees and the animals, and you created us, O Lord. May we know you more today as we worship through song, through prayer, through fellowship, and through your word. In your name we pray. Amen. Tayo po ngayon ay babasa ng ating banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 6. Babasahin po natin ang verses 6 to 10. Napakaganda pong paghahanda sa ating pag-aaral, ang inawit ng ating mga bata. Sabi nga ng Biblia, He has ordained praise from the mouth of babes. Tama po yan. At nakita naman po natin ang kilos ng ating Panginoon sa mga maliliit na batang yan. Tayo po tumayo, basahin po natin sabay-sabay ang Galatians chapter 6, verses 6 to 10. Nasa page 1173 ng ating Pew Bibles kung gusto po niyong bookletin. Sabay-sabay po. Let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Yan po ang salita ng ating Diyos, ating pong tanggapin ng may pagpapala sa puso at pagpapasalamat. Tayo po'y manalangin. O Panginoon, ang mahabagin, kayo po ang manguna sa aming pag-aaral ng inyong salita ngayong hapong ito. Bigyan niyo kami ng linaw ng pag-iisip at ng masunuring puso. Yan po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. Tayo po ay magpapatuloy sa ating serye sa Book of Galatians. Malapit na po tayo matapos, nasa chapter 6 na po tayo. No other gospel, stand firm in your freedom, ang tema ng Book of Galatians. At ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay simple lang po, gumawa ng kabutihan sa lahat. Gumawa ng kabutihan sa lahat. Kung ating pong iisipin, parang dapat lang kung tayo ay mga Kristiyano at tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon, kung tayo ay Kanyang niligtas at binago niya ang ating mga puso, dapat lang na gumawa ng kabutihan sa lahat. Ngunit bakit ba pinapaalala ni Apostol Pablo ang dapat lang na mangyaring ito? Sapagkat bahagi yan ng buhay na malaya na kanyang ipinangangaral sa aklat ng Galatians. Ang tema po ng
aklat na ito ay nasa chapter 5 verse 1. Napagdaanan na po natin ito. For freedom, Christ has set us free. Stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Huwag na po tayong magpaalipin sa pananampalatayang nagsasabing ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa batas o sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sapagkat mga kapatid, wala po tayong mabuti na kayang gawin, nakatanggap-tanggap sa mata ng ating Panginoon. Datapwat siya nang gumawa ng paraan at pinadala ang kanyang bugtong na anak upang siya ay mabuhay ng isang buhay na walang sala, upang ang kanyang katuwiran ay kanyang maibigay sa atin kung tayo mananampalataya sa kanya. At siya ay namatay sa krus, isang pagkamatay na walang sala din, upang pagbayaran niya ang mga kasalanang utang natin sa Diyos. Yan po ang tema, yan po ang buod ng aklat ng Galatians. Meron pong mga taong pumasok sa mga churches sa Galatia na nagsasabing, hindi kailangan kayong maging Hudyo, kailangan kayong magpa-circumcise, kailangan kayong sumunod sa batas para kayo'y maligtas. Ngunit mariin na sinabi ni Pablo, hindi kailangan lahat yan, huwag na kayong babalik muli sa tanikala ng ganyang klaseng paniniwala. At sa huli, naging praktikal ang kanyang mga katuruan. Ang buhay ng isang Kristiyano ay pinapamuhay ayon sa Espiritu, sa kapangyarihan ng Espiritu. Kaya sa ating huling pag-aaral, nakita natin ang panawagan ni Pablo na pasanin natin ang mga pasanin ng ating kapwa. Una, sa pagtutuwid sa isang kapatid na nagkakasala. At pangalawa, sa pagtulong sa mga kapatid na lubhang nabibigatan sa mga pasanin ng buhay. Yan po ang sinasabi ng Galatians chapter 6 verses 1 to 5. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual, yung mga filled by the Spirit, yung mga binuhay ng Espiritu ng Diyos, should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burdens, ang sabi niya, and so fulfill the law of Christ. Ang sabi ng Panginoon, magmahalang kayo sa isa't isa. Yan ang kanyang law. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. But let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor. For each will have to bear his own load. Ito daw, ganitong klaseng pagtutulangan sa ating kapwa Kristiyano, sa ating kapwa, ay pagtupad ng law of Christ. Sinabi niya ito sa Galatians 5:13-14. Sabi niya, for you were called to freedom, brothers. Bakit ba tayo pinalaya ni Jesus? You are called to freedom, brothers, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. For the whole law is fulfilled in one word, you shall love your neighbor as yourself. Kanina binanggit po ang John 13:34-35. A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Sabi niya, ito ay isang new commandment, pero kung yung iisipin, ito ay isang old commandment. Nasa Old Testament po ito sa Book of Deuteronomy. Sabi sa Book of Deuteronomy, you shall love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. At sinabi din na you shall love your neighbor as yourself. So parang hindi siya bagong commandment, pero bago siya sapagkat sabi ni Kristo, you love one another just as I have loved you. Ngayon, dumating na ang anak ng Diyos mismo upang kanyang ipakita, gawing halimbawa ang kanyang sariling sakripisyo sa krus bilang isang halimbawa ng pagmamahal sa isa't isa. So alam natin ngayon na ang pagmamahal ay pagsasakripisyo, pagbibigay ng ating oras, pagbibigay ng ating mga kagamitan, ng ating mga tinatangkilik, upang ang ibang tao naman
ay matulungan. Ang love na ito, mga kapatid, ay bunga ng Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Napag-aralan natin yan sa chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit is love. At ang pag-ibig na ito, kung ito ay nasa ating mga puso, mga kapatid, ay tanda, katunayan ng ating pagiging ligtas sa Kanya. Sabi sa Romans 5:5, and hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Ang Holy Spirit ay nananahan lamang sa inyong puso kung kayo ay ligtas at anak ng Diyos. Datapwat ang presensya ng pag-ibig sa inyong puso ay katunayan na kayo ay ligtas. Naghahanap ba kayo ng katunayan, mga kapatid? Na kayo nga ay nasa Panginoon? Na kayo nga ay ligtas na? Naghahanap ba kayo ng katunayan? Bueno, ang katunayan na ito ay ang pag-ibig ninyo sa kapwa. Yung pagbibigay ng inyong oras, pagsasakripisyo. Kung minsan kailangan magtimpi sa mga kasama natin, sa ating pagmamahal sa kanila. At ang halimbawa nga, nung ating huling pag-aaral, ay ang pagtutuwid sa isang kapatid na nagkakasala o yung pagtulong sa mga lubhang nabibigatan. Sa mga sumusunod na talata, mga kapatid, ipapakita ni Pablo na ang pag-ibig sa ating kapwa ay dapat din ituon sa pagsuporta ng mga tagapagturo at paggawa ng mabuti sa lahat ng mga nangangailangan. Sapagkat ito ang tanda na aanihin natin ang tunay na buhay na walang hanggan. Ito ay tanda ng tunay na kaligtasan ng ating puso. At dahil dito, tayo ay tiyak na makatatanggap ng buhay na walang hanggan. So una, magbigay ng suporta sa mga tagapagturo. Ngayon, medyo nakakaalanganin po na aking isermon ito sa inyo dahil ang tagapagturo nyo ay ako. No? So para ako nangangampanya, nabigyan nyo naman ako ng suporta. No? Andyan po ang GCash number ko. Wala po. Ang sabi niya, magbigay ng suporta sa mga tagapagturo. Brother, sabi niya, let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Ito po, mga kapatid, ay halimbawa ng bearing one another's burden. Bearing one another. I bear your burden, you bear mine. I bless you, you bless me. Yun po ang tema dito. Halimbawa ito ng pagpasa ng pasanin ng magkakapatid sa pananampalataya. Ito ay nakatuon sa mga nabibiyayaan ng katotohanan na itinuturo ng tagapagturo. Sabi sa verse 6, let the one who is taught the word. So ang admonition po ay doon sa tinuturuan, doon sa nakakatanggap ng pagtuturo. Alam nyo, ito ay importante sapagkat yung pagtanggap ng katotohanan ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa at kailangan sa ating paglago. Sabi sa Psalm 119:103, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Yan po sabi ng salmista tungkol sa salita ng Diyos. Ang sabi niya sa verse 105, your word is a lamp to my feet. Alam niyo po itong verse na ito. And a light to my path. Ang salita po ng Diyos ay ilaw para sa ating buhay. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 4, nung siya ay tinutukso ng diablo, sabi niya, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ang salita po ng Diyos ay ang ating mistulang pagkain. At kung ito ay pagkain, no, tayo ay dapat kumain araw-araw. In fact, marami sa atin kumakain 3 beses isang araw. No?
Kung kayo po ay katulad ko, 5 beses sa isang araw. No? Pero ang pagkain ay regular. Ang pagkain na hinahanap ng katawan. Kapag nabawasan na ang ating pagkain, nutrients sa ating katawan, tayo ay nagugutom. Kayo ba ay nagugutom para sa salita ng Diyos? O kaya nyo magtagal ng 1 buwan na hindi nagbabasa ng inyong Biblia? No, hindi nyo man lang binubuksan at inaalubok na sa inyong bookshelf ang inyong mga Bible. Tapos pag binuksan nyo, naninikit na ang mga pahina sapagkat hindi nabubuklat. Mga kapatid, pagka ganun po, kayo po ay ginugutom nyo ang inyong kaluluwa. Sabi sa Hebrews chapter 5, 11 to 14, ang ganito. About this we have much to say and it is hard to explain since you have become dull of hearing. Bakit kaya dull of hearing? No? For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. So kanyang pinupulaan ang mga taga-church na yon, sabi niya hanggang ngayon ay hindi pa kayo lumalago sa inyong pananampalataya. Bakit? Kasi milk ang kailangan nyo. Hindi nyo kayang nguyain yung karne. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness since he is a child. Baka nga marami pa sa mga batang naririto ngayon ang mas maalam pa sa Biblia kaysa sa atin. Naku, nakakahiya po mga magulang at kapatid. Baka mamaya ay kinokorek kayo ng mga anak ninyo at sila ang may alam ng scripture. Naalala ko po, nung maliit po yung aming anak, sabi nga ng aking asawa, our only begotten son. Isa lang po kasi ang aming biological son. Yung dalawa po naming ibang anak ay adopted. No? So yung aming only begotten son ay nakikinig pala, nag-aaral ang mami niya sa Book of Acts. At tinatanong niya kung sino yung mga cities sa second missionary journey na nag-umpisa sa Acts 16. Anong mga cities ang dinalaw ni Pablo? No? Tinatanong ni Bebet sa akin. Alam niyo, kung kayo po yung nag-BBSF, bawal po yun. No? Na magtatanong kayo sa asawa niyong pastor. Sabi ng anak namin, na maliit pa siya noon, that's easy. That's Pisidia, Pergamum, Lystra, Derbe, Iconium. Nagulat ako. No? Alam niya. No? Kung minsan mga anak pa natin, ang nagpapahiya sa ating kaalaman sa mga bagay ng Espiritu. Ganun po itong mga taga-Hebreo. But solid food, ika ng may akda, is for the mature. For those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Kayo po ba ay umiinom pa rin ng gatas? Baka naman kayo ay ang devotional nyo ay daily bread pa rin. Tapos ang binabasa nyo lang yung mismong devotional. Hindi nyo binabasa yung nasa baba, yung the Bible in 1 year. No? Baka memory verse lang na alam ninyo, John 3:16. Kailangan po natin ng pagkain, kailangan po natin ng pagtuturo, kailangan po natin ng mga tagapagturo. Sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 2, like newborn infants long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. Ang salita po ay pagkain natin upang tayo lumago sa ating pananampalataya. So 2 Peter chapter 3:18, ang wika ni Pedro, but grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ, Lord and Savior Jesus Christ. Kailangan po natin lumago sa ating pananampalataya. Kung hindi po kayo lumalago sa inyong pananampalataya, ay para kayong isang bata na hindi lumalaki. Sapagkat kulang ang kanyang nutrition, malnourished Christian. Ang dalangin ko po ay sana wag po kayong ganun.
Ito po ay lahat sinasabi ko para lang ipasabi sa inyo na importante ang pagtuturo ng katotohanan sa loob ng isang kapatirang katulad natin. Ito ang responsibilidad sa kanila, ang sapat na pagsuporta sa ating mga tagapagturo. Ngayon, baka iniisip nyo, ang galing naman ito mga pastor natin. Tinuon nila itong verse na ito kung kailan Pastors Appreciation Month. Ang galing, ano? Kasi October is Salamat. Nakita nyo naman sa ating announcement, no? Pastors Appreciation Month. Kaya po nakakahiya po i-sermon ito. Hindi po namin sinadya ito. Ang Diwang Banal po ang naglatag ng aming preaching curriculum at natapat po sa October itong Galatians 6 chapter verse 6. Hindi po namin sinasadya. Nagkataon lang. Pero alam nyo naman mga kapatid, wala naman nagkataon lang sa buhay ng isang Kristiyano. So pinapaalala sa ating lahat po, na meron tayong responsibilidad na pagsuporta sa ating mga tagapagturo. Ngayon, kami pong mga pastor sa GCF ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Sapagkat hindi po nagkulang ang church na ito sa pagsusuporta sa amin. No? Tapat po ang kapatirang ito sa pagsusuporta sa ating mga pastor, manggagawa, mga missionary, mga ministry servants, mga deacons, deaconesses. Sabi ng Panginoon sa Luke chapter 10 verse 7, the laborer deserves his wages. Kami po ay mistulang mga laborer na nagtatrabaho upang mailabas ang katotohanan ng Diyos at maibahagi sa inyo. Sabi sa 1 Timothy chapter 5 verses 17 to 18, let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. For the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain, and the laborer deserves his wages. So kinote ni Paul ang ating Panginoon sa Luke 10:7. At kinote din niya ang isang utos sa Deuteronomy, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain. Ang ibig sabihin lang po nito, ang nagtuturo ng ebanghelyo ay dapat mabuhay sa pagtuturo ng ebanghelyo. Sa 1 Corinthians chapter 9, verses 11 to 14, ang sabi ni Pablo ay ganito, if we have sown spiritual things among you, is it too much if we reap material things from you? Question mark. Rhetorical question. Ang sagot po, it is not too much if we reap material things from you. If others share this rightful claim on you, do not we even more? Rhetorical question. Ang sagot, yes, we have a rightful claim to claim even more. No? Nevertheless, we have not made use of this right, sabi ni Pablo, but we endure anything rather than put an obstacle in the way of the gospel of Christ. Alam niyo kung bakit? Dahil si Pablo po, hindi po siya tumatanggap ng suporta mula sa kanyang iglesia na tinatanim. Siya po ay naging tent maker, tagagawa ng mga tolda. Isa pong very craft-intensive na negosyo po yun, na kanyang pwedeng daling kahit saan siya magpunta. Do you not know that those who are employed in the temple service get their food from the temple, and those who serve at the altar share in the sacrificial offerings? Pinapaalala niya sa aklat ng Leviticus, ang lahat ng mga inaalay ng mga hayop sa altar, yung pong bahagi noon ay napupunta doon sa priest sapagkat yun ang kanilang pagkain. In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. So mga kapatid kayo, yung iba sa inyo, kilala ako, tinitignan ako,
Sinasabi ninyo, hindi po ba si Pastor BJ negosyante? No? So, baka mas marami pa po siyang pera kaysa sa akin. No? Hindi po totoo yun. Retired na po ako. No? Ang ibig po sabihin ng retired, nagdidepend na lang po ako sa income ng aking asawang doktora. No? Dahil siya po ay mahabagin, no? Konti lang po ang income niya. Kasi ang karamihan ng kanyang pasyente ay membro ng GCF. O kaya kamag-anak ng doktor. Hindi po ako nagre-reklamo, mga kapatid. Ang Panginoon po ay dakila ang pagpapala sa aming pamilya. Nakikita nyo naman yan sa aking pangangatawan. Pero merong isang sinabi si Pablo sa 1 Corinthians 9 na tumimo sa aking puso't isipan. Sabi niya sa 9:18, verse 18 ng 1 Corinthians 9. What then is my reward? So kung hindi ako sumisingil sa inyo ng suporta, what then is my reward? Sabi niya, that in my preaching, I may present the gospel free of charge, so as not to make full use of my right in the gospel. Yan po, sabi niya, ay isang karapatan ng isang tagapagturo. To preach the gospel free of charge. Inangkin ko po yan para sa aking sarili. Kaya po ako nagtrabaho. So that I have the privilege of preaching the gospel free of charge. Hindi po lahat dapat ganyan. Si Pablo po kanyang niyakap, yung ganong pamumuhay. Nag-decide po ako na tularan siya. Pero hindi po lahat ng tagapagturo ay may ganyang pribilehyo. In fact, ang karapatan ng mga tagapagturo normally, sila ay nakadepende sa suporta ng kapatiran. Alam nyo, baka iniisip nyo, kaya sinasabi ito ni Pastor BJ, para lakihan naman namin ang pagbibigay, para mapalakihan ang sweldo ng ating mga pastor. Hindi po. Actually, ang aming paghihikayat sa inyo ay hindi sa pananalapi. Hindi ko naman po sinasabi, ang ibang mga pastor na kasama ko dito ay mayaman na at hindi kailangan ng pagsuporta. Kailangan po. Alam niyo yung pagsuporta ay hindi lamang sa pangangailangan, kundi sa pag-ibig. Yung po ay isang expression ng inyong pagmamahal sa inyong tagapagturo. Pero meron din po namang ibang expression ng pagmamahal sa inyong mga pastor at tagapagturo. Una sa lahat at higit sa lahat, mas importante sa lahat actually, ay ang inyong pananalangin para sa bawat isa sa amin na naglilingkod sa ministry. Kailangan po namin ang inyong panalangin. Mabigat po ang aming gawain. Hindi po madali. Kung isipin ninyo na mahirap itong mag-sermon ng mga 45 minutes to 1 hour, usually 1 hour, sorry po, mas mahirap po yung paghahanda. Mahirap po yung magdisipulo ng mga disciple-making groups natin. Yung mga growth groups. Yung men, yung ladies, yung couples, yung seniors, yung young adults, yung youth, yung kids. Mahirap po ang gawain na yon. Ngunit hindi namin hinahanap ang pananalapi. Kasi ang ating po mga pastor ay very skillful po, matatalino. They could make more money outside. So hindi po issue ang pananalapi. Kanila na pong sinuko yan sa Panginoon. Ang mas importante po ay pananalangin. Paghihikayat, yung encouragement. Kasi alam niyo po, madalas po kaming ma-discourage. Isipin niyo, ang pastor na di-discourage? Siyempre po.
Pare-pareho lang po tayo. Kami nakakaranas ng mga paghihirap sa buhay, nagkakasakit, namamatayan, nagkakaroon ng mga pagkukulang, nagkakaproblema sa ating mga relationship, sa aming mga anak. Lahat po tayo ay may ganyang suliranin. Kaya ang sabi ni Pablo, bear one another's burdens. Yan po ang fulfillment of the law of Christ. So huwag niyo pong kalilimutan ang inyong tagapagturo. Kung kayo po ay magbibigay ng pasasalamat sa akin, no? Ako po ay diabetic. Madalas po, kayo po ay napaka-generous. Napaka-generous po ng church na ito sa akin. No? Pero madalas ang binibigay sa akin, yung hindi ko makain. Kasi nga diabetic ako eh. Yung Mary Grace na cheese rolls, ensaymada, Toblerone. Hindi ko po makain lahat yan. Ang nakakakain lang po, ang aking mga anak. Kaya ang aking mga anak namamagana lahat. Pero maraming salamat po sa inyong generosity. Baka gusto niyo po akong bigyan ng insulin. Palagay ko po mas magagamit ko po yun. Bueno mga kapatid, pangalawa, ang sabi ng ating teksto, do not be deceived. Kung babasahin niyo po yung ating text, parang out of place yung verse 6. Hindi niyo po alam kung dapat yon kasama ng verses 1 to 5 o kasama ng verses 7 to 10. Meron pong iba na hinati yan sa verse 5, katulad na ating ginawa. Yung iba naman, hinati yan sa verse 7. Sinabay yung verse 6 doon sa bear one another's burdens. Tama naman po yun. Tama po sa konteksto. Pero kung nais kong pansinin ninyo, yung verse 6, tsaka yung verse 10. Yung verse 6, ang sabi, let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Yung verse 10, sabi, so then as we have opportunity, let us do good to everyone. So share all good things, so verse 6. Let us do good to everyone, so verse 10. Verse 6, verse 10. Ang verses 7, 8, and 9 ay pinagitnaan ng dalawa. Sapagkat action yung verse 6, action din yung verse 10. Yung verses 7 to 8 ay attitude. So tingnan po natin. Ang sabi dito, magtanim ng puhunan sa gawain ng Espiritu. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Ito ay babala sa mga magtatanim lamang sa gawain ng laman. Ngayon, sinabi na ni Pablo yun, ano ba yung mga works of the flesh, di ba? In-enumerate niya sa chapter 5 verses 19 to 21. Yun ang mga gawain ng laman. Ito ay babala sa mga hindi magbibigay sa gawain ng Panginoon at gagamitin ang kanilang mga biyaya para sa sarili lang nila. So yung ating text ay merong encouragement. Let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. At merong babala. Ang babala, whatever one sows, that will he also reap. Ito po ay isang universal law. Alam natin to from agriculture. Pag nagtanim kayo ng palay, hindi po mamumunga ng mais. Pag nagtanim kayo ng apple tree, hindi po kayo makakakuha ng orange. Kung anong inyong itinanim, yun din ang inyong aanihin. Kung kayo ay magtatanim sa inyong flesh, sa gawain ng laman, ang sabi dito, you will reap corruption. Kung kayo magtatanim naman sa gawain ng Espiritu, you will reap eternal life. Hindi po sinasabi nito na kailangan natin gumawa ng mabubuting gawa para magkaroon ng eternal life, kundi ang mabubuting gawa ay tanda na tayo ay tumanggap na ng eternal life. Kasi ang eternal life, pinangako sa atin ng Panginoon sa ating pananalig sa Kanya.
If you believe in Him, you shall not perish, dahil babayaran niya ang lahat ng inyong kasalanan sa krus, but have eternal life, dahil ang kanyang walang salang buhay ay kanyang ibibigay sa inyo. If you believe, you shall not perish, but have eternal life. Shall not perish, future tense. Have eternal life, present tense. So datapat ang lahat ng mananampalataya ay meron ng eternal life ngayon pa lang. Paano ko malalaman, Pastor, na meron na nga akong eternal life? Are you bearing with one another's burdens? Ikaw ba ay mapagmahal na nagtutuwid ng iyong kapwa ayon sa salita ng Diyos? Ikaw ba ay nagtumutulong sa pagbibigay ng suporta sa inyong mga tagapagturo? Kayo ba ay gumagawa ng kabutihan sa lahat ng mga nangangailangan? Yan po ay ilang tanda. Kung gusto niyo ng kumpletong list, nakita natin yan sa chapter 5 verses 22 to 23, kung saan inilahad ni Pablo ang fruit of the Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. 9 virtues, 1 fruit, na kailangan lahat lumalabas sa inyong buhay. Yan po ang tanda na kayo ay meron ng eternal life. Pero yung pag-sow ninyo into the flesh, yun po ay isang babala. Sabi ng Hosea 8:7, for they sow the wind and they shall reap the whirlwind. Ang sabi ng Job chapter 4 verse 8, as I have seen those who plow iniquity and sow trouble reap the same. Ang sabi sa 1 Corinthians 6:9 to 10, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. They will not inherit the kingdom of God. Ito po yung works of the flesh. Kung kayo ay gumagawa ng mga aktibidades na nag-feed sa inyong sinful nature, you are sowing into the works of the flesh. And you will reap corruption. Pero ito din ang kaaliwan ng mga asa sa pagiging patas ng Panginoon. Ang ating Panginoon ay patas. Ang paglagosang ng kanilang itinanim sa gawain ng Espiritu sa kanilang buhay na walang hanggan. Sabi sa verse 8, for the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Meron na po kayo niyan. Kailangan po natin makita ang mga palatandaan. Sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8, kasi po itong principle na ito, isiningit ni Pablo sa do good to your teachers and do good to everyone. Yung prinsipyo nasa gitna, ito pong ating inaaral ngayon. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8 ay ganito naman. The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly. No? Ayaw namin kayo na para kayong napipilitan sa pagbigay nyo. Sige, magbibigay na nga ako sa GCash ng matabang pastor na yan. Pero nakakunot kayo at ano ba? 100 pesos. Okay na yan. Each one must not give as he has decided, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. No? Kanina ba nung nagbigay kayo sa offering, cheerful kayo? Madalas yung nagbibigay sa offering, parang, medyo malungkot pa yung awit ng mga bata. I love you, Lord. Kaya pagdaan ng mga offering basket, parang malungkot. Ay, magbibigay na naman ako. He loves a cheerful giver. Yung word po na cheerful, hilarious giver. Dapat po, pag nagbibigay kayo,
Dapat ganun po. No? Hindi naman ganun po kalakas. Ito ang pangako. And God is able, pansinin niyo itong pangakong ito, ha? He is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Wow! Pero hindi niya sinabi na you may abound with a lot of money, with 40 cars, with 250,000 pesos worth of Lululemon clothes. Hindi niya sinasabi yon. Sabi niya, I will make you abound in all things so that you may abound in every good work. At yun po ang sinasabi ng ating pangatlong punto. Magsagawa ng kabutihan sa lahat ng nangangailangan. Kaya tayo binibigyan ng Panginoon, kaya tayo binibiyayaan ng Panginoon ng medyo sobra sa ating pangangailangan, at aminin naman ninyo, no, meron naman kayong sobra. Di ba? Hindi naman kayo parang yung gipit na gipit. No? Siguro yung iba sa atin, yun, kailangan nating tulungan. No? Kailangan natin magtulungan. Kaya po tayo may mercy ministry sa ating church. Para the poor who are among us, ating church. The poor who are around us, ating community. The poor who are afar, yung mga nasa liblib na lugar na talagang tunay na daop na daop. Ang ating po mercy ministry, yan po ang threefold na strategy. To minister to the poor among us, around us, and afar. Ito ay paghihikayat sa mga siguro napapagod na sa kanilang pagtulong sa kapwa. Sabi sa verse 9, let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap. So yung doing good to others, yung paggawa ng kabutihan sa iba, ay pag-sow into the work of the Spirit, at yun ay magre-reap tayo ng eternal life. O palatandaan na tayo nga ay meron ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Matthew 10:22, and you will be hated for all my name's sake, but the one who endures to the end will be saved. Meron pong kailangan na endurance sa ating buhay. Sabi sa Hebrews 10:36, for you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. Buhay na walang hanggan. Sabi sa Hebrews 12:3, consider him who endured from sinners such hostility against himself, ang ating Panginoong Jesus, so that you may not grow weary or faint-hearted. Sinasabi ni Pablo, nakakapagod naman talaga tumulong sa kapwa. Kung minsan, yung tinutulungan, nagiging dependent, at kailangan mas maging matyaga tayo hanggang sila ay maging independent. Pero habang sila'y walang ganon, kailangan nila na ating tulong. If it is sabi sa Proverbs 3:27, do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it. Ito ay tanda ng pamumuhay ng Espiritu Santo sa ating buhay, ang pagiging matulungin sa mga nangangailangan. Yan po ay isa sa fruit of the Spirit. Yung patience, yung kindness, yung goodness are all virtues which are part of the fruit of the Spirit. Ang sabi sa 1 Timothy 6:18 ay ganito, they are to do good. Sino yung they? Babalik ako ng isang verse. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches. The rich in this present age. Pastor, hindi ako yan. Hindi ako rich. Pero kung kayo kumakain ng 3 meals araw-araw,
Kayo ay merong inuwian na bahay, natutulog kayo sa ilalim ng bubungan na walang tulo. Kung kayo ay merong sasakyan, merong konting naiipon sa bangko, kayo po ay rich. Kung ganyan po ang criteria, karamihan po sa atin sa GCF ay rich. So tayo ang tinutukoy dito. For those who are rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. They, verse 18, are to do good, tumulong sa kapwa, to be rich in good works, to be generous, and ready to share. Tutuloy ko yung verse, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Eternal life. Pareho nang sinasabi sa chapter 6, verse 9 and 10 ng ating teksto. You sow to the Spirit, you will reap eternal life. Yung po ang tanda ng inyong pagiging Kristiyano. 1 Thessalonians 5:15, see that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone. So verse 10, do good to everyone and especially to those who are of the household of faith. Yung mga kasama natin dito sa GCF na nangangailangan ng tulong. Meron pong mga ilan-ilan sa atin, mga kapatid, na matanda na, hindi na makapaghanap buhay, kailangan na ng suporta. At yan naman ang tinutulungan ng ating church. Sinusubukan natin silang abutin. Kailangan po ng tulong ng lahat. Pag ang lahat po kasama sa pagtutulong, nagiging magaang ang pagtutulong. At mga kapatid, ito po ay paghihikayat ni Pablo, pero actually, dahil ito ay nasa salita ng Diyos, ito po ay isang utos sa atin. Do good to everyone. Gumawa ng kabutihan sa lahat, especially to those who are of the household of faith. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, nais ko lang po sabihin sa inyo na tayo ay niligtas na ni Jesus at pinalaya sa ating pagkaalipin sa kasalanan upang magmahal sa ating kapwa. Sumandal tayo sa kapangyarihan ng Espiritu sa ating buhay upang ating masagawa ang layunin ito. Hindi natin kayang gawin ito sa ating sariling kalakasan, sapagkat hindi po tayo natural na mapagmahal at mapagbigay sa ating kapwa. Hindi po yan natural sa atin. Tayo po, sa ating, nung tayo niligtas ng ating Panginoon, nung tayo dinatnan niya, tayo po ay natural na maramot. Ayaw po natin na nagbibigay. At kung magbibigay, parang masama pa sa loob nyo. Parang may utang na loob pa ang Diyos sa Panginoon ninyo, sa inyo. Utang ninyo sa Kanya, utang natin sa Kanya ang ating buhay na walang hanggan. At hihingin lamang niya na kayo ay tumulong sa mga nangangailangan. Siguro kasama nyo sa growth group, merong lubhang nabibigatan. Alam ko na ginagawa nyo na ito. Nakikita namin ang mga kwento ng ibang mga growth group. Sila mismo ay nagtutulungan. Pag merong namatayan, sila mismo ang nagko-comfort sa isa't isa. Kung merong nagkukulang, sila mismo ang nagpupuno sa kakulangan. Kung merong nagkakasakit, sila mismo ang nagtutulungan para mabigyan ng lunas ang sakit na iyon. Kaya sinusunod na natin ito. Paalala lang, patuloy natin gawin. At ang sabi nga ng verse 9, in due season we will reap if we do not give up. Ipakita natin na mahal natin ang ating kapwa sapagkat ito ay tanda na ang pagmamahal ng Diyos ay Kanya nang ibinuhos sa ating puso sa pamamagitan ng Diwang Banal. At kung ang Diwang Banal ay nasa ating puso, ito po ay tanda na tayo ay Kanya. And because we belong to God,
and God is love, then we should love like Him. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong paalala sa amin na bilang mga pinalaya mo na sa kasalanan, sa tanikala ng kasalanan at kamatayan, kami ay pinalaya mo upang magmahalan sa isa't isa, upang itaguyod ang mga nagtuturo sa amin, upang tulungan ang mga lubhang nangangailangan sa aming kapatiran. At sa ganung paraan, Panginoon, ang iyong pangako ay kung kami ay magtatanim sa gawain ng Espiritu, kami naman ay papunta ng langit. At ito ay karampatan lamang namin dapat gawin sa aming pagpapasalamat sa iyo sa inyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. At ngayon tanggapin ninyo ang basbas at pagpapala ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, ang pag-ibig ni Kristo Jesus at ang gabayan ng Diwang Banal mula ngayon at magpakailanman, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.